may I invite you to please rise for those who are able. Join me in reading the Word of God. Atin pong basahin sa Magandang Balita, Biblia, Tagalog. Nakapost po ito sa atin pong screen. Tayo po'y magsimula sa verse 3. Philippians 2, chapter 2, verses 3 to 4. Tayo po'y magsimula. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pangyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasikitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Tayo po'y sumaglit sa panalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong salita. Pagpalain niyo po ang lahat pong ng makikinig nito at lahat po ng gagawa nito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Pakalinisin niyo po ang aming pong puso't isipan nang sa gayon, Panginoon, ay handa po kaming gawin ang mga bagay na gusto niyo pong iparating sa amin ngayong umaga. Kayo nawang mapurihan sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo na po'y makakaupo. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also the interests of others. As we have observed, brothers and sisters, in chapter 1, one of the purpose of the Apostle Paul of why he wrote this is to express his joy and thanksgiving to the Philippian brothers. And last preaching also, a couple of weeks, we have learned the command, or last week rather, last Sunday, we have learned that Paul mentioned, complete my joy. How is that? By being united with the other Christians. Now, it seems like really, really hard to take joy, to maintain the unity while being joyful. Why? Dahil hindi lamang, mga kapatid, ang circumstances ang nakakapagtanggal ng joy for us, but also the people. How many of you have heard people, you're being joyful, but you've heard people say something bad, or some people might do something to you? How many of us have robbed us of the joy with what they say, with what they do? Ano ho? Kagaya na lamang pong sitwasyon ni Pablo, siya po ay nakakulong sa Rome. At sa kanyang pagkakulong ay merong mga tao, moving ahead po tayo, merong mga tao na nagtuturo ng may masamang intensyon. Moving ahead, when Epaphroditus brought the good news of a generous gift from the church in Philippi, that causes Paul to rejoice. Masaya, ano ho? Joyful. But along with that, Epaphroditus also brought the bad news of possible division in the church family at Philippi. Dalawa po ang threat in the unity of the church in Philippi. Unang-una, yung mga dogs, yung mga false teachers, those who preach according to the flesh. Salvation according to the flesh. Pangalawa, ay yung mga disagreeing members. Judea and Syntyche. Kaya yun po ang kanya pong ina-address dito. That's why in our last sermon, he appeals to them on the basis of what they received and who they are in Christ, because his joy is tied up in their unity.
Nasasaktan po si Apostol Pablo kapag sila po ay nag-aaway-away. And today's passage, Paul will continue this appeal for the unity of the body. Kaya ang title po ng atin pong sermon ngayong umaga, The Key to Unity. The key to unity. Paul points out that the key to unity in the local church is for the believers not to be self-centered, but to be others-oriented. Again, Paul points out that the key to unity in the local church is for the believers not to be self-centered, but to be others-oriented. So makikita po natin dito mga kapatid na si Apostol Pablo ay tuturuan niya po tayong mga Christian as well as unang-una yung kanya pong audience and tayo rin pong mga Christian na nakakapakinig ng salita ng Diyos ngayong umaga on how to solve the problem of disunity by dealing with the core issue. Ano po ba ang rason? Bakit merong disunity sa isang simbahan? Lalong-lalo na sa panahon ng Apostol Pablo. At paano natin ito mare-resolve ngayon sa pamamagitan ng sinabi ng Apostol Pablo? Unang-una, the first comparison of not and but. Ano po, dalawang beses po yun na ito ngayon, ang wag niyong gawin, ito naman ang gagawin niyo. Palaging ganon. Ito ang wag niyong gawin, ito naman ang gagawin niyo. This is the key to unity. Don't do this, do this. Of course, this is not automatic. Unless you are united in Christ, and that's not your work, that's the work of the Holy Spirit, you can't do these things. You can't obey these commands. Only by the grace of God. Let's begin with verse 3. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. What is the key to unity? Do not do anything from selfish ambition or pride. Ito pong selfishness dito, or strife, it means a desire to put oneself forward. Isang halimbawa po nito, mga kapatid, ay itong nangyari kay Adan at saka kay Eva. Ano pong nangyari sa kanila? In Genesis chapter 3, verses 5 to 6, ito pong sinabi ng Diyos, sinabi ng salita ng Diyos. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos, sabi nung ahas ni Satanas, at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Ano po yung inisip ni Eva? Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito, binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. It is putting yourself forward or putting your will, self-will, above God's will. So Paul is telling the Philippians, don't put yourself forward or being selfish. The same meaning when he said, or when he mentioned the word in Philippians 1:17, referring to the preachers who preach out of selfish ambition. Ano po yung sinabi niya? Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin. Selfish ambition, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabilanggo. So paano po dinescribe ni Apostol Pablo yung isang taong selfish or prideful?
Dito po sa verse 17, he described them as the one who pursues personal advantage and gain. And it greatly affects or afflicts the Apostle Paul who was in prison. Pag iba-ibang motivasyon nila, nasasaktan ang Apostol Pablo. Pag sila po nag-aaway-away, nasasaktan po si Apostol Pablo. Now, Paul did not mention this word accidentally. Yung first as, do not be selfish. Yung selfish ambition. But with the guidance of the Holy Spirit, Paul had intentionally emphasized that selfishness is the root of divisions. Even the root of every other sin, even the sin, ever since the beginning of time. Halimbawa po, ano po yung mga halimbawa doon sa Biblia na magkakapatid pero magkakaaway? Tignan po natin ang halimbawa ni Cain at saka ni Abel. Hayaan niyo po akong basahin po ito para sa atin. In Genesis chapter 4, verses 1 to 8. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang sakmalin ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Ano pong nangyari, mga kapatid, sa susunod? Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. So what do we see here, brothers and sisters? Panahon pa lang nila Cain at saka ni Abel ay may awayan na. Ano po? So we can see that the selfishness is already at work as early as Genesis, the first century people of the world. Even after 1,000 years have passed, the sin of selfishness is still at work, like in the time of Noah. Another example ng magkakapatid, pero nag-aaway-away. Si Joseph at ang kanyang mga mainggiting mga kapatid. In Genesis chapter 37, beginning with verse 1, si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa lupaing tinirahan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya sa kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak ni na Bilha at Zilpa na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid at kaya't ang mga ito ay isinumbong niya sa kanilang ama. Look at verse 3. Mas mahal ni Israel, ni Jacob, si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isilang. Ano pang reason? Bakit galit
at inggit yung kanyang mga kapatid. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Verse 5, minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya, nang ito ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano? Ang ibig mong sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Ano po yung kanilang pakiramdam? Galit. Una, inggit. Ngayon, galit na naman. Na naginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip ang mga araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo? Verse 11, inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Iniisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. So makikita natin mga kapatid, maging sa panahon ni Joseph, galit at inggit ang nag-udyok sa kanilang pumatay. Or yun nga ang balak nila preserve lang ng Panginoon itong si Joseph for one purpose of preserving the line of Israel from the famine. So makikita natin na ang nag-udyok na pumatay sa yung mga kapatid niya na patayin si Jose ay inggit at saka galit. Sa church po ngayon, mga kapatid, kahit magkakapatid sa pananampalataya, ay nagkakaroon pa rin ng inggitan at pag-aawayan. Bagamat wala tayong pinapatay na kapatid, ngunit sa pamamagitan ng salita natin, ng mga gawa natin, ay nagtatanim tayo ng galit. O isang halimbawa, kapag may kapatid kang ayaw mong makita sa simbahan or sa ibang simbahan. Kaya parang ibig sabihin noon ay gusto mong mawala na siya sa buhay mo. Dahil ayaw natin sa taong iyan. O sa paningin mo, kasi hindi mo naman pwedeng gawin ang ginagawa nila Cain. Ginawa ni Cain kay Abel, ang patayin siya physically. Pero ito po ang sabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid. If you have sinful hatred towards others, you have committed murder in your heart. Look at Matthew chapter 5, verse 21 to 22. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. John also puts it right in this way. In 1 John 3:15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Alam niyo po ba, yung in other translation of this selfish ambition is strife in the King James Version. Masamang gawain. Ang sabi ni Dr. John MacArthur, he commented on this. He said, with the selfish ambition and the pride, it refers to a highly exaggerated self-view, which is nothing but empty conceit, whereas selfish ambition pursues personal goals. Empty conceit seeks personal glory
and acclaim. The former pertains to personal accomplishments, yung selfish ambition, and empty conceit. It refers to an overinflated self-image. Again, ano pong sinabi ni Apostol Pablo patungkol rito? In Romans 12 verse 16, magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang. Sa halip ay magkaisa kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. So brothers and sisters, Paul tells us that the key to unity is to forsake our selfishness and to abandon your pride. Ito yung wag nating gawin. Ang tanong, ano pong kailangan nating gawin kung hindi ito? Another key to unity is to humble yourself before others. Ito naman po ang kailangan nating gawin. In Philippians 2 verse 3b, but in humility count others more significant than yourself. So one of the key is to humble yourself before others. Do humble yourself before others. An example to these brothers and sisters, we don't have to look far. Let's take a look at the next verses. In Philippians 2 verses 5 to 11, where Christ Jesus himself, who is in the state of honor and glory in heaven, humbly came down to earth to save and serve the undeserving sinners. Let me read. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad na kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Ito pong humility dito or lowliness of mind, mga kapatid, means having a humble opinion of oneself. And that's exactly what Christ himself did for us on the cross. And the main reason why he came here, siya po ay humble. Tayo po, humble po ba tayo? Pwede po bang tumaas ng kamay yung humble? Ako lang? So yung pinaka-humble, pwede po bang pumunta sa harapan? O wala ring sumasagot? O sino po dito ang pinaka-mayabang? Wala rin po. Brothers and sisters, do you acknowledge that you are prideful before God's eyes? Because when we first acknowledge that there is selfishness and pride in our hearts, this is the start of growing in humility. But since this is not automatic, we must rely in the grace of God to transform us and make us like Christ in humility. Being humble is a process where we have to have a right view of God and right view of ourselves. Pride or being humble is a process where we need to pride comes when we compare ourselves with others. Mas mabait ako, mas matalino ako, mas marami akong alam, mas marami akong narating, mas marami akong experience, mas marami kang pera, or mas pogi ka, mas maganda ka, mas talented ka, mas marami kang skills, or mas marami kang ministry.
Tanong po mga kapatid, saan po galing lahat ng iyon? Hindi po ba galing sa Panginoon? If you truly acknowledge that it all comes by God's grace, then wala tayong maipagmamayabang. So ano po ang natatanging response natin mga kapatid? Humility, magpakumbaba, humbleness. Sobrang contradicting po na ang ating master ay humble, tapos tayo ay hambog, prideful. Ano po? It is so un-Christian. Sabi ni Pablo, kapag meron pong inggitan, meron pong pag-aawayan, walang pagsasamahan, walang humility, should I consider you spiritual? Yan pong sabi niya sa mga taga-Korinto. No, kayo po ay mga baby. I cannot consider you na to eat hard food na or spiritual food. Kasi hindi nyo pa kayang matake o mag-milk muna kayo. Kasi meron pa kayong mga strife to one another. May galit kayo. Ako kay Apostol Pablo, kay Peter, kay Apollos, kay Christ. Are you not merely, sabi niya po, living in your flesh? It is so un-Christian if we have selfishness, pride, but not humility. That's why the second point, brothers and sisters, of what we should not do, and this is what we do by the grace of God, is to let each of you look not only to his own interests, but also the interests of others. So ano po yung pangatlo? Do not only prioritize your own interests and preferences. To look out for means to observe something or to direct one's attention to. So Paul is saying here, brothers and sisters, don't pay close attention and give special consideration to your own interests and preferences only. Hindi naman po sinasabi ni Apostol Pablo na pabayaan na lang po natin ang ating pong mga sarili. Siya na lang ang focus ko. Ito na lang ang focus ko. Magpapakamartir na lang ako. Hindi po ganoon, mga kapatid. Tandaan po natin, before you become Christian, you only live for yourself. You only love and care about yourself. But when you are united in Christ, you are no longer living for yourself. Ano pong sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? In 1 Corinthians 6:19-20, you are not your own. You were bought with a price. Christ purchased you with His blood. So not only that you are saved from your sins, but you are also called to be a disciple of Christ. Remember po mga kapatid kung ano pong definition ni Christ of discipleship. In Luke chapter 9 verses 23-25 says, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. So, ano po ang sinasabi dito ng Panginoon? Self-denial marks the true follower of Christ. Not putting or prioritizing your own interests, but the interests of others, or not only your preferences. Tayo po, mga kapatid, who are you living for? Are you still living for yourself?
How do you know if you are living for yourself? Isang halimbawa po niyan ay yung atin pong pagbabasa at pag-aaral po ng salita ng Diyos. If you are no longer reading your the Word of God, which means you do not want to listen to God, to God's Word. So how can we say, brothers and sisters, that we are living for God, yet we don't know how to live for God? Kaya nga po sa amin pong pag-aaral ng mga Book of Wisdom, isa sa aming napag-aralan sa Ilay Asia last Wednesday is the Book of Ecclesiastes. At ang sinabi po roon in summary is that everything is vanity if you live apart from God and His Word. Everything is vanity under the sun if you live apart from God and His Word. Kaya ano pong naging conclusion ng mga ngaral ng preacher na si Solomon? Sabi niya po sa Ecclesiastes 12, verse 13, fear God and keep His words. Keep His commandments. Fear God and keep His commandments. Yan po yung naging kanyang conclusion. Kasi napaka-hopeless po ng sitwasyon pag hindi po natin pinag-aaralan, pinanghahawakan, at pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Paulit-ulit na lang po ang lahat ng bagay dahil lahat ng bagay ay walang kabuluhan kung hindi po ito konektado sa nagbigay ng totoong meaning ng buhay. At ang Panginoong Diyos po yun. Tayo sa church, paano po natin maipapakita sa ibang miyembro ng simbahan na hindi lamang yung personal interest natin or preferences ang pinakamahalaga? O di kaya ipinagpipilitan po ba natin ang ating gusto na walang konsiderasyon sa salita ng Diyos or sa kapwa natin? If you only think about yourself, that is where disunity arises. If you seek only your own interests and preferences. Halimbawa, may bagay po tayong mga gusto, mga kapatid, tapos hindi ka po nasunod, hindi ka napagbigyan. Ano pong pakiramdam natin? Magagalit ka ba? Makikipag-away ka ba? Makikipag-chismisan ka ba? Or aalis ka na lang? Brothers, if we are guilty of this, then you should remember that Christ Himself did not seek His own interests, but willingly submit Himself to the interests of His Father for the salvation of His people. Even to the point of death, Christ obeyed His Father. Ano po yung sinabi niya sa kanyang panalangin? Not my will, but your will be done, pertaining to the cup that He is going to drink regarding His death. Since we are followers of Christ, ang punto mga kapatid, then we ought to imitate His example when it comes to not thinking of ourselves only, but considering the needs and situations of others. Huwag po tayong sarili lamang, kapakanan natin ang iniisip natin, or preferences, huwag natin gawin yan. So anong kailangan natin gawin? Consider the needs and situations of others. Ano po yung sinabi niya sa verse 4b? But also to the interests of others. So, we can see mga kapatid, dahil sinabi ni Pablo ng mga bagay na hindi natin kailangan gawin, ay sinabi niya rin naman yung mga bagay na kailangan nating gawin. At isa po sa mga key to unity is that you look for the needs or for the interests of others. You consider others' needs and situations.
Halimbawa, merong bisita sa inyong mga bahay. Tapos nagluto ka ng dinuguan. Sila po ay kumain doon, tapos sasabihin mo ba, ay dinuguan lang meron kami eh. Magtubig ka na lang. Hindi po. Ha? Sinusunod natin yung interest natin kaysa interest ng iba. O preference mo. Or kaysa yung preference ng iba. Or situation ng iba. Or pangangailangan ng iba. Order ka na lang. Order ka na lang ng iba. Ano po? Hindi po dapat ganon. Isipin po natin ang kailangan niya para hindi siya magkasala. Against pala sa conscience niya, kumain ng dinuguan. Kaya ito ang sinasabi mismo ni Pablo sa Romans chapter 14 verse 19 to 21. Ano po yung sinabi niya? Kaya lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makapagdudulot o makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Itong halimbawa niya, huwag ninyong sirain ang ginawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaaring kainin. Ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa inyong kinakain. Mabuti ang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng inyong mga kapatid. Tignan natin ang halimbawa mismo mula sa bibig ng ating hari na ang Panginoong Hesukristo mismo. In Matthew chapter 25 verses 31 to 40. Let me read, Sabi niya po, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono at kaluwalhatian. Tipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula ng likhain ang daigdig. Verse 35, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Ano po ang sinabi ng ating hari? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Tayo mga kapatid, pag meron po bang nagugutom na kapatid natin dito sa CBCM, sasabihin ba natin, sige bro, God bless, pagpipray na lang kita. Isang halimbawa po ito na sinabi ng kapatid ng ating Panginoon na si James. Sabi niya sa James 2 verses 15 to 17, halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon?
Brothers and sisters, do we meet or consider the needs and situations of others? Or do we only seek the interest, our personal interest and preferences? Remember, that is not how you should live as gospel-shaped citizens of Christ. For us to live worthy of the gospel of Christ, we must learn to depend on Christ. And we must stand and strive together as one in order to maintain the unity that the Holy Spirit has given to us. Remember also God's blessings, the assurance of God. His salvation is secure. This salvation comes from His unconditional love. And so we ought to love Him and our neighbors as Christ loved us. So brothers and sisters, today we have learned that the key to unity in the local church is for believers not to be self-centered but others-oriented. Pagka tayo po ay nag-aastang hindi mananampalataya, ano pong inuuna natin? Sarili. Pangalawa, yung iba, huli ang Diyos. Yan pong gawain ng walang tunay na relasyon sa Panginoon. Pero ano pong sinasabi ni Pablo rito? Dahil kayo ay na kay Kristo na. Meron kayong encouragement sa Kanya. Meron kayong fellowship in the Spirit. Affection and compassion with one another. Unahin niyo si Kristo. Pangalawa, mga kapatiran. Others, ilas niyo na po ang inyong sarili. Hindi po ba? Sabi po yan ni Apostol Pablo. Nakaranas ako ng ganito. Sa chapter 3. He exalted Christ first, in life or in death. Christ will be honored in my body. Christ first. Chapter 2, the key to unity is living for others. The church, second, sabi nga ni Pastor Ian. And then last is yourself. Whatever gain I had, what did Paul say? I counted as lost for the sake of Christ. Brothers and sisters, this is how we live as gospel-shaped citizens of Christ in this fallen world. The key to unity is living for the brothers. Let us pray. Father in heaven, the one who restores all things, even our broken relationship with you, united us through the blood of Christ on the cross in the power of the Holy Spirit. Help us, Father, then, as a church, to live worthy of your gospel that unites us to Christ. Help us to live for Christ. Help us to live for others. Father, we pray that you would help us to have this one mind and one heart for the furtherance of your kingdom, for your glory, and to be worthy of the gospel of Christ. This we pray in Jesus' name. Amen.